Mga kapuso, 11 na ang nasawi sa matinding landslide sa barangay Masara sa Maco, Davao de Oro. Ang mga nawawala naman, dumami na rin sa mahigit 100. Balitang hatid ni Gestoni Humamil ng GMA Regional TV1, Mindanao. Mula sa Impapawid, kita ang lawak ng pagguho ng lupa sa barangay Masara sa Maco, Davao de Oro nitong Martes. Tila nahati ang bundok habang ang ilang bubong ay natakpan na ng putik. Sa gitna niyan, tuloy ang paghahanap sa mga nawawala pang sakay ng 2 bus. Sa kuha ng Maragusan Emergency Response Team ng Maragusan Davao de Oro na tumutulong sa clearing operations, makikita ang isa sa mga bus na natabunan. Wasak ang ilang bintana ng bus at puno na ng putik. Gayon din ang mga bahay na nasira bunsod ng pagguho. Ang mga malalaking bato halos matabunan na ang kalsada. Ang isang babae na ito, binuhat na ng ilang responders upang ilikas. 4 na bangkay na ang nahukay sa operasyon kahapon. Sa pinakahuling tala ng MDRRMO Maco, 11 na ang nasawi sa pagguho. Mula naman sa 49 na unang napaulat na nawawala, itinaas na ito sa 110 base sa update ng MDRRMO Maco. 1,116 naman ang bilang ng mga pamilyang inilikas mula sa peligro na nasa mga evacuation center ngayon. Ang ama ni Catherine Ragas hindi pa natatagpuan. Medyo may nag-expect ba na kung papa maisa po dito kay wala. Nangangamba naman si Cristina Cordero. Hindi pa kasi nakikita ang mister niya kahit nakatawag daw itong nakauwi na sa inuupahang bahay bago ang pagguho. Naglaom yun ko nga buhi pa siya. Naghulat mi niya ba? Ayon sa PDRRMO, kahit search and retrieval operation na ang kanilang ginagawa, umaasa pa rin sila na may buhay pa sa mga natabunan. I think we are hopeful for that, hoping that there are still a lot of individuals na survivors. No? So we are just praying to God na meron pang maraming buhay. Ang ilang biktima kinailangang isakay sa helicopter para agarang madala sa ospital. Tumulong na sa paghahanap at pag-airlift ng mga biktima ang Philippine Air Force 205th Tactical Helicopter Wing at 505th Search and Rescue Group. Tuloy ang pagsusuri ng Mines and Geosciences Bureau 11 kung ligtas sa bang balikan ng mga residente ang lugar. Titingnan muna namin kung anong magiging rekomendasyon ng naturing ahensya. Nilinaw naman ng PDRRMC Davao de Oro ang posibleng dahilan ng pagguho. For the past weeks, we experienced shear line, we experienced trough of LPA. So the saturation of the soil is really grabe na yung tubig. So yun yung magiging rason, no, na talagang pwede siyang mag-loosen yung mga lupa. Tatakot po. So gusto niyo kung bumalik doon? Sa ngayon hindi pa. Pero babalik kami pag okay na. Gusto sir, naman mo dito nagdako god. Na dito mo ang hanap buhay ni. Ayon sa mga evacuee, hindi naman sila kinukulang sa pagkain dahil tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong ng LGU at iba pang organisasyon. Anong pangangailangan niya dito ngayon? Pagkain sir, okay naman. Mula sa GMA Regional TV1 Mindanao, Jess Tony Humamil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umakyat na sa mahigit 100 ang bilang ng mga nawawala sa landslide sa Maco, Davao de Oro. At kahit search and retrieval operation na ang ginagawa, umaasa po ang rescuers na may buhay pa sa mga natabunan. Nakasalang po sa Balitang Hali si Office of Civil Defense Spokesperson Director Edgar Posadas. Magandang tanghali po. Magandang tanghali, Ma'am Connie at Sir Rafi. Magandang tanghali po sa lahat ng nanonood sa inyong programa. Director, paano po yung proseso ng OCD sa pagkumpirma sa bilang ng mga nawawala sa Maco, Davao de Oro? Bigla po kasi tumaas eh. Opo, kaya nga po yung challenge po natin ngayon, hindi po natin muna binibigay yung talagang kung ano po ang eksakto dahil yun nga po, we're still challenged with kung ilan ba talaga yung pinaghahanap pa natin. But definitely po, once na dumating na po yung mga reports na mga assessments, kasi mahirap po talagang mag-speculate. Kaya nga po sinasabi namin yung mga numero na yon, lalo na po sa meeting ay very fluid and tentative kasi nagbabago pa rin po yan. Ganun din po kahit na dun sa mga na-report na casualties, until and unless ma-validate and ma-confirm po yun, of course, sir, we need yung mga documents, no? Yung mga death certificate, yung mga proof na talagang sila ay biktima po nung sakuna. Then we confirm na sila po ay talagang mga biktima nung trahedya, sir. Director, may mga hindi pa ba maabot na mga lugar na posibleng may mga biktima pa?
Sa ngayon po naman na ang pagkakaalam ko po sir, the way it was relayed to me also by our regional director sa Region 11, nandun naman na po dun sa area na talagang binabantayan po. However po, medyo 4 na barangay po kasi yun dahil nag-evacuate din po tayo ng mga tao. So far sir, ngayon ang latest na datos as of kagabi po ay 1,250 na pamilya or 5,227 na mga katao po ito in 10 evacuation centers dun po sa 4 na barangay na naapektuhan po nitong pagguho ng lupa na ito, sir. Sa ngayon po, ano yung status natin sa paghahanap? Search and rescue pa rin ba o search and retrieval na lamang ang ginagawa natin dito sa mga lugar na naapektuhan? Opo, ito personal na po ito, the way I put it. Kaya nga po, search, rescue, and retrieval cluster yung tawag natin doon. Para po kung makakita tayo ng buhay. Sir, kagaya kanina po, just a few minutes before we went on air, meron pong nahanap na isang batang babae. Siguro po, after 3 days. Po, mga 3 to 5 years old. Yung bata na yon and buhay po. Aside from she was really very dehydrated, tinitingnan ko lang po sa social media. Pero umaasa po tayo na meron pong mga ganong success stories yung mga efforts natin, sir. But kung in the other extreme po, kung hindi talaga tayo pala rin, at least po we can find yung mga katawan, yung mga remains, yung mga nasawi para naman po maibalik natin sila sa kanilang mga pamilya at makapag-grieve po properly yung mga pamilya. Sir, bukod po sa mga bus na natabunan, may mga areas pa ba na ginagalugad po yung mga rescuers? Ito po kasi ma'am parang 4 na barangay po itong tinitignan natin. Pero yung mismo pong pinangyarihan po ng sakuna, yung pagguho. Apparently ma'am, parang makikita nyo may mga komunidad din, may mga kabahayan po na nandoon sa area na yon nung nangyari. And so hindi po natin dinidiscount yung fact na meron pong mga civilians other than the miners, yung mga workers ng mine ang natabunan po. Opo. May mga balita rin ho kasi, may mga ilan pong nagpuntahan dyan po sa Ground Zero para daw magkalkal ng mga ginto. Meron ho ba tayong update tungkol sa monitoring po ninyo para sa seguridad din nila at ng mga, syempre, hindi sila makagulo doon po sa ginagawang pagsalba? Yun na po, kung totoo man yan, Ma'am Connie, tayo po ay nakikiusap sa kanila kasi po mabuti po na nabanggit ninyo yun. Kasi even mga rescuers po, I was told na nililimit din po natin kasi very, yung lupa might again mag-landslide po ulit. So, ang ginagawa po natin, hindi ko lang po alam yung detalye ng shifting, because I'm not on the ground. Pero nililimita po natin for the safety of everyone, pati po ng mga rescuers natin. Kasi po, di ba, sinabi nyo rin po kanina na we are expecting some rains again towards the weekend sa Davao Region. Although ngayon po, ang sabi ni RD Dayanghirang, cloudy lang with a little bit of rain. So tuloy-tuloy po yung SRR natin ngayon. Yun po, pinapakiusap natin kung pwede, wag na po muna tayong makigulo. Meron po tayong mission na gustong gawin and time is of the essence. At makiisa naman po tayo doon sa mga efforts ng mga tao, particularly yung those who are putting their lives on the line po para makahanap ng sana ng buhay pa or kung hindi naman po mahanap natin yung mga labi para po maibalik sa kanilang mga pamilya. So nakikiusap po kami kung totoo man po yung reports na yan, kami na po ang nakikiusap, huwag na po natin gawin yan ngayon kasi mas may importante po tayong kailangang ma-accomplish. Alright, Director. Marami pong salamat sa inyong pagbibigay oras po sa amin at sa mga ibinigay niyong impormasyon. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo. Yan po naman si Director Edgar Posadas. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.